Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 26, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 8, verse 1 to 4. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing inutos ni Moises bilang patotoo sa mga taong magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Pagkababa ni Jesus mula sa bundok, isang ketongin ang lumapit sa kanya. Sa panahon ni Jesus, yung ketong, hindi lang ito sakit sa balat. Ito ay dahilan para ang isang tao ay ihiwalay niya ang kanyang sarili sa pamilya, sa komunidad at kahit na sa mga public worship. Ang mga may ketong ay itinuturing na marumi. Hindi sila maaring lumapit sa ibang tao. Kailangan nilang umiwas at ipaalam sa lahat yung kanyang kalagayan. Kaya ang ginawa ng ketongin ay napakatapang niya. Bakit? Sa halip na lumayo, anong ginawa niya? Lumapit siya kay Jesus. Lumuhod siya at sinabi, Panginoon, kung ibig ninyo, papapagaling ninyo ako. Sabi niya gano'n, no? Pero anong sabi? Pansinin natin. Hindi niya sinabi, Lord, kung kaya ninyo. Hindi niya sinabing kung kaya ninyo. Dahil alam niya, kayang gawin ni Jesus yon. Ang sinabi niya kay Jesus, ang tinanong niya kay Jesus, kung ibig ninyo. At ang mas nakakagulat, anong ginawa ni Jesus sa kanya? Hinipo siya. Sa panahong walang gustong humawak sa ketongin, si Jesus ang unang humipo sa kanya. Hindi natakot si Jesus na madungisan. Sa halip, yung kabanalan ni Jesus ang nagbigay ng kalinisan para sa ketongin. Kaya later on, anong sabi ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. Kung titingnan natin, marami pa rin sa atin ang may ketong ngayon. Hindi man ito nakikita sa balat, nakikita ito sa puso. May mga taong pakiramdam nila, hindi na sila karapat-dapat dahil sa kanilang nakaraan, dahil sa kasalanang paulit-ulit, dahil sa isang maling desisyon na hanggang ngayon ay pinagbabayaran. May mga taong pumapasok sa simbahan pero ang pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat lumapit sa Panginoon. At baka ikaw yun, may bahagi pa rin ng buhay mo na ayaw mong ipakita sa iba. May sugat kang tinatakpan. May pagkakamaling kinahihiyan. May guilt na matagal mo nang pasan-pasan. Pero napakaganda yung ginawa ni Jesus. Hindi niya tinanong yung ketongin, bakit? Ano ba ang kasalanan mo? Hindi niya sinabi, kasalanan mo yan eh. Ang una niyang ginawa, hinipo siya. Isang haplos, isang pagtanggap, isang paalala na hindi ka tinataboy, hindi ka tinatakwil ng Diyos. At baka may isang taong kailangan makarinig ito ngayon. Yung tingin nila sa sarili nila ay marami sila. Huwag kang lumayo kay Jesus. Lumapit ka. Kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, lumapit ka. Kung pakiramdam mo ay paulit-ulit kang bumabagsak, lumapit ka. Kasi ang simbahan ay hindi museum ng mga banal. Ito ay tahanan ng mga taong patuloy na pinagagaling ni Jesus. At napansin mo ba yung panalangin ng ketongin? Hindi siya nagdemand, hindi siya nagreklamo,
Hindi siya nagsabing, Lord, pagalingin mo ko ngayon na. Ang sabi niya, Panginoon, kung ibig ninyo. Napakagandang panalangin. Panalangin may pananampalataya, pagpapakumbaba at pagtitiwala. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil hindi ka natakot lumapit sa aming mga sugatan. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay mas malaki kaysa sa aming mga kasalanan. Kapag kami ay nahihiya, bigyan mo kami ng tapang na lumapit. Kapag kami ay nadudungisan ng aming mga pagkakamali, ipaalala mong hindi mo kami tinataboy. Ipuin mo ang aming mga sugat, linisin mo ang aming puso, at ibalik mo sa amin ang kagalakang maging ang iyong mga anak. Amen. Friends, baka may kakilala kang pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. May taong matagal nang lumayo sa Diyos dahil sa kanyang nakaraan. I-share natin yung audio gospel na ito para mapaalala sa kanila na hinihintay lang sila ng Diyos. Lapit lang sila. Huwag magtago, huwag lumayo. Baka sa simpleng pag-share mo nito sa kanila, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga classmates, kapamilya, marinig nila ang tinig ng Diyos na nagsasabing, ibig kong gumaling ka. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.